Breaking na breaking news. Ito na ang pasabog natin mga kababayan. Nako po, dito sa programa ng Net25, may binira si Senador Marcoleta. Nako po, ito na ang sinasabi natin mga kababayan. Hindi nakaligtas yung mga bendalo dito. Alam nyo ba mga kababayan? Nagyabang kasi si Matibag na sinasabi niya na kayang-kayang arestuhin si Senador Marcoleta at hindi siya duwag at hindi natatakot. Mga kababayan, siya daw ang aaresto dito. Mga kababayan, nako po, yung mga komento talagang sabi nga kay Matibag, Matibag! Gawin mo na, hindi puro satsat. Kaya mga kababayan, iba ito. Sabi ng mga komento, iba. Pag si Marcoleta ang inaresto nyo. Kung si Jinggoy, ganun-ganun lang ninyo. Ipinakulong at inaresto. Kung si Tatay Digong, ganun-ganun lang nyo. Kinidnap. Ganon-ganon lang nyo, winalangya ang kanyang karapatan. Dito kay Senador Marcoleta, ibang usapan ito. Sabi nga nung mga nasa komento mga kababayan, si Senador Marcoleta ay tila isang bomba na pag ginalaw nyo, ito na ang mitya ng revolusyon at people power. Grabe mga komento mga kababayan ko. Bali-balita po may malaking people power. Nako po, na gaganapin sa Hunyo 28 sa linggo. Nako mga kababayan. Ito na ba? Di natin alam kung legit po ito mga kababayan. Ilang reliyon na, malalaking reliyon ay magtitipon-tipon sa EDSA. Nako po mga kababayan, ang tanong ng karamihan, kasama ba ang kapatiran dyan? Yan ang abangan natin. May mga kumakalat, hindi ko alam kung totoo ito, na tuloy ang malawakang pagtitipon na ito. Alam nyo noon, pagka mga ganito ay tila isang reunion ng kapatiran at pagkita-kita ng magkakaibigan kahit malalayong mga lugar. Buong Metro Manila, Cavite, Laguna, Bulacan, dyan sa norte, halaka, ito na ba ang malawakan at malakihan? Sabi nung iba, people power. Hindi ko alam mga kababayan. Pero dito sa born again, Muslim, Katoliko, Protestante, JIL, ay magtipon-tipon di umano sa linggo. Halaka mga kababayan ko. May kinakabahan na. Ang mga bendalo nagiiyakan na. Pinagpapawisan na parang butil ng mangga. Halaka, mga kababayan, ang laki nun. So, dito sa programa ng Net25, kasi naman, itong si Matibag, pag nagsasalita, sobrang yabang. Alam naman natin si Senador Marcoleta, hindi naman gagawa ito ng labag sa katwiran Hindi naman gagawa ng mali ito Hindi bendalo ito, hindi gaya ng mga pumalit sa Cayetano ng liderato ng Senado. Nakita nyo ngayon mga kababayan, ayaw na nilang pag-usapan yung flood control issue. Ngayon, impeachment ni Sara ang pinag-uusapan. Pero yung nakawan na trilyones, aba, kinalimutan na. Maski yung chairman na galing-galingan, kilala nyo si Mang Kanor. Yan kasi yung tawag Mang Kanor.
Sabi ng mga marin dito, mga kababayan, may bebot daw na mga daladala. Parang namimili lang ng damit. Pag may nagustuhan, isusuot. Tapos bibigyan ng tip na 200 hanggang 300k. Wow, galing! Akala mo pera niya. O nakita nyo mga kababayan, kung sino pa yung mga lumalaban sa katiwalian, sa kasamaan, sa pagnanakaw, yun ang ginigipit gaya ni Senador Marcoleta. Sabi ng Matibag, aarestuhin daw niya Hindi ako natatakot, hindi ako naduduwag. Gawin mo na Matibag nang makita na, malaman na kung may bibinggo ba o may bababa ng maaga. Di ba mga kababayan ko? Ngayon, pakinggan po natin si Senador Marcoleta. Dito po sa pasabog niya dito, binira din itong si Kiko. Kasi nga yung batas niya, tila pabor sa mga akusado. Tila absuelto, di garantisado ang mga kriminal dito. Sabi nga ni Senador Marcoleta, dapat walang edad. Pag nagkasala, nagkasala. Sabi din ni Robin Padilla, ibaba hanggang 10 taon. Dito kasi mga kababayan, pati si Auntie Claire, nagiging bobo na. Tila yung naghasik ng lagim doon sa Tacloban, tila gusto nilang ampunin. Gusto nilang alagaan. Tila wala daw criminal liability. Gusto nilang gawing santo. Nakita nyo, si Kian. Ginawang santo ng mga pinklawan, ng mga dilawan. So dito, si Senador Marcoleta, ipapaliwanag niya. Maski itong si Erwin Tuplok, mga kababayan, nung siya ay komentarista at vlogger pa, talagang araw-araw, ginagawang pulutan si Kiko Pangilinan at natawag pa niyang demonyo at bugok. Pinakabobong senador at pinakabobong abogado sa balat ng Pilipinas. Dahil sa batas na ito, nagiging problema ka pa. Pag ako ang naging senador, sisibakin ko ang Pangilinan law. Tinawag ding bobo yung mga kasama na nag-amyenda at nagsigunda na makapasa or ipasa ang batas na ito na juvenile law. Pag hindi pinayagang sibakin, mukha mo sisibakin ko. Yabang ni Mang Kanor. Ngayon, magkakampi pa mga bobo. Diba? Tuloy natin. Senador Marcoleta, ito na. Naku, magugulat kayo dito. Ito nang pasabog ni Senador Marcoleta. Isa yan. Naka-impluensya daw sa mga bata, Sen. Yung Gorbax. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol, pakaisipin mong mabuti. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, bigla ka na lang magtuturo na para mga kala mo ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Ang maaring natukoy mo na naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung iba naglalaro niyan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Kumbaga, ang iba hong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa ng krimen. Bakit ito lang hong dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. Talaga naman, halimbawa, yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, magmula sa action, merong mga tinatawag na strategy, hanggang sa mga shooter games. Yes po, totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko nung panahon namin, ako'y kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero, yung action alam ko
Opo. Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Opo. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Nakahiligan nyo talaga siya, ano? Palagi ko sinasabi sa inyong dalawa. Dahil wala naman akong perang pambayad. Alam mo, nung panahon namin, 50 centimos lang yata, makakapasok ka na eh. Ang sine. Oo. Napakahirap naman bago makakuha ng 50 centimos. Ay, nung panahon na yun, O lalakarin mo na lang kasi kayang-kaya ko naman lakarin yun dahil 1 kilometro lang mula doon sa baryo namin. Ay, kayang-kaya, opo. Ako magdadala ng ng pambaon nung operator. Ng sinihan. Di ba kinukwento ko sa inyo, nagkataon naman yung operator ng pinakamalapit na sine, pinsang buo ng tatay ko. Para makapasok lang ako. Ikaw may dalang baon. Presenta kayo na ako na magdadala ng baon. Action nga ang gusto ko eh. Pero tingnan mo, ako bilang isang naging bata din, aksyon ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo, po. Dahil yung likuran ng aksyon na yon, ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Po Jr. Di ba? Opo. Ayan mga kababayan ko, tignan nyo po ang sabi ni ni Mang Kanor. Ito po. I-check nyo po si Mang Kanor. Magugulat po kayo sa kanyang sinasabi dito. Nako, mga kababayan, ito po si Mang Kanor Pakinggan nyo po si Mang Kanor. Magugulat po kayo sa kanyang yabang dito. Ito po si Mang Kanor, Check nyo po si Mang Kanor. Ano ba ang kanyang sinasabi dito? Nako po, magugulat po kayo mga kababayan. Talagang nagyabang Ito po tignan nyo TikTok Mang Kanor. Ayan. Tingnan nyo mga kababayan Pakita ko lang. Silipin nyo lang po mga kababayan itong si Erwin Tuplok. Paano niya ginagawang bobo ang mga Pilipino. Tingnan nyo po, nung siya ay komentarista pa sa social media. Tingnan nyo. Senador Kiko, makinig ka, sir, ha? Next time bago kayo magsalita, isipin muna mabuti. Hindi porket abogado ka, akala mo ikaw ay doktor na ng abogado, ikaw na ang pinakamagaling na abogado, memorize mo na ang batas, ha? Mukhang nakalimutan mo ang iyong pag-aaral, ha? O talagang hindi mo alam, o kundi absent ka siguro na itinuro sa inyo sa law school. Kaya next time, Kiko Pangilinan, punyemas naman. Mag-isip-isip ho, sir, ng konti. Ano po? Daldal ka kasi ng daldal Putang ina, puro ka. Sat-sat ka ng sat-sat. Tumigil ka na. Mabuti, wala ako doon kahapon. Kundi pinagsasampal ko yung bunganga mo Anyway, sir, next time din, dahil sa salita ka ng salita, hindi ka nag-iisip, yung ginawa mo palang batas, yung Juvenile Justice System Law, yung para sa yung mga minor de edad, hindi kakasuhan. Ayaw ho ng mga pulis noon. Ayaw rin ni Pangulong Duterte. Bakit kamo? O tignan mo ngayon, ang dami mga bata kung hindi hold-upper, rapist. Kung hindi rapist, tulak ng droga. Kung hindi tulak ng droga, mga snatcher. Hindi makasukasuhan. Bakit? Dahil yung putang inang batas mo na inutil, yung Juvenile Justice System Law mo, ay hindi gumagana. At yan ay punyema, pro-criminal. Lintik ka. Useless yung batas mo. Hindi mo pinag-isipan, sir. Next time, pag-isipan mo, sir. Pag ikaw nasa Senado, ikaw gumagawa ng batas. Think! Di ba? Yan ang pinapasweldo namin kayo para mag-isip. Hindi para mag-ngak-ngak at magdaldal. Mag-isip muna bago magdaldal. Daldalo kayo ng daldal, hindi ko kayo nag-iisip. Senador Ayan mga kababayan ko. Yan ang Erwin Tuplok. Tignan nyo mga kababayan Ito noon si Erwin Tuplok. Ngayon naging bobo na. Tignan nyo mga kababayan paano naging aso ito. Tignan nyo mga kababayan. Anong silbi ng batas na yan? Paano ngayon hahabulin ng Estado ang mga minor de edad na 15, 15 anyos ka, diba? Marami ka nang alam. Nasa 13 kasi first year, 14 second year, 15 third year. Third year high school na ang 15. Marami ng kalokohan ang 15 years old, Senador. Ewan ko ba? Pero pinagkakataka ko rin kasi, bakit naman inaprubahan ng mga kasamahan ni Kiko Pangilinan? Mga sandamukal din ng mga pulpul ng mga senador.
Diyos ko po. Diyos ko lamang pong sabihin na tama naman po ang paggawa ng batas itong Juvenile Justice Welfare Act dahil ito po ay alinsunod doon po sa pinirmahan natin sa United Nations Convention on the Rights of the Child na sinasabing hindi dapat babaan ang edad ng criminal responsibility bilang miyembro po ng United Nations. Ayan, mga kababayan, nakita nyo po. Nakita nyo ang pagiging kanggaro nito. Pagiging bobo, pagiging tuplok. Talagang nakakatawa. Kaya pinagtatawanan ni Marcoleta ito eh. Itong mga bugok na ito eh. Naging bendalo na. Tapos, yung dating niyang minumura, tinatawag niyang bugok, demonyo. Ayan, nakita nyo po. Ipinagtanggol pa. Talagang matapang na sinabi niya, pag ako naging senador, sisibaking kita. Sisibaking ko yung batas mo na pangilinan law. Eh pati nga si Tatay Digong nun, puring-puri nito eh. Si tuplok na ito eh. O tignan nyo paano po sagasaan ni Marcoleta itong mga batas na ito. Tignan nyo po. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, ipinagtatanggol ang komunidad. Ayun Yan, po. oo. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Aha. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedilyo. Yan ba Ay, yan, naku, oo. So may patriotism na doon. Yan. oo. Nung bata kasi ako, makalaban niya, puro hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang ng barilan eh. Opo. Isang magazine, naubos isang truck ng hapon eh. Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, naku, oo. dalawang truck ng hapon, suntukan lang, bagsak lahat ng mga hapon eh. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Aha. Eh kasi, ang sasama ng ugali ng mga hapon eh. Sa pelikula. Sa pelikula po. oo. Nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila sa bayan, Ayun. sa oo. komunidad, Sa pagtatanggol sa sa mga mahihirap. mamamayan, Yan, opo. pagtatanggol sa katarungan. Oho, Yun ang dapat na maging ano natin eh. Tagapagtaguyod natin. Oho. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yan eh. Nagsalita pa sila eh. Sabi, hindi ko napapanggitin ng mga pangalan. Nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin. Maski sa social media. Itong mga nagpapalaganap ka ng mga video na to, itong nagdi-develop ng mga games na to, Game developer po. oo, ay kumikita sila dito sa ating bansa eh. Ay, opo. Kada yan, kada subscribe, kada malalaro, kumikita Eh, sila. niyan. kinakailangan naman, bago nila naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, hindi basta lang na kikita silang puro kita na lang iniisip nila. Naisip ko, teka muna, ba't di ba niya naisip na hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito eh. Opo, buong mundo po yan eh. Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di nagkakamali, ito yung Gorbax. Yan, tama po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa eh. Oho, kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to, Jen, ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, i-download At niyo saka po doon sa yan. tinatawag na Steam. Yes po. O, ikaw Nelson, alam mo na siguro to. Baka hindi mo pa alam. Doon sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Sa Germany. Opo. Tama po. O sa makatwid, global ang kanyang ano eh. Yes Tapos mo po. sasabing nag-ooperate sa bansa natin. Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. 18 years old pataas. Meron silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan 18 ka o lagpas. Ito lamang ang pwedeng gumamit nito. Sa makatwid, meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan nang hindi mo man lang ina-analyze kung sino talaga
Anong institusyon ang dapat na managot dito? Opo. Sa panig natin dyan, dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-impluensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa napa-impluensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga. Dapat sana inanalyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa, yung ating DICT. Di ba? Yung ating CICC na may kinalaman dyan sa mga internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila, merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. Ayan mga kababayan, instead kasi na pag-aralan po nila at magbigay po sila ng mga recommendation para mapigil at magkaroon ng tuldok ang mga krimen na ito, sinisisi nila yung internet. Sinisisi nila yung mga video games gaya ng Gorbax. Mga kababayan, na masamang impluensya daw sa mga kabataan at sinasabi nila maging strict daw sa paggamit ng social media. Yung mga minor de edad daw ay pagbabawalan na. Isipin nyo mga kababayan, kasalanan ba ng internet yan o sa pagpapatupad lang ng batas? Hindi kasi malinaw itong Pangilinan Law. Maski itong si Tuplok noon mga kababayan, na si Erwin Tuplok, na chairman ng BRC, na takot tumingin sa mata sa mga sundalo kasi nga unang-una ang kanyang pangalan sa listahan ng mga maleta. Galit na galit siya noon mga kababayan ko. O ngayon kakampi pa niya ang mga maleta ngayon. O tuloy pa natin mga kababayan ko ba. Makikita nyo po yung pag-aanalisa ni Senator Marcoleta, magaling, di ba? Hindi gaya ng iba, sisi dito, sisi doon. Si Mang Sisi. Puro sisi. Tapos ayaw ninyong parusahan yung mga minor de edad na sangkot sa anomalyang ito, di ba mga kababayan ko? O, tuloy pa natin ito. So kailangan nating i-regulate. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, na katulad ko, meron ng regulasyon kagad. Na-regulate sana. Hindi yung mabilis kang magpasya na nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Yun ang naging, siguro nga, dahil nasa, napakabilis mo namang magpasaring, napakabilis mong humusga, nang hindi mo man lang pinag-aralan yung laro na yun, mga yung games factors na yan. na may kaugnayan sa larong ito. Mabigat yung paratang na yun. O, kita nyo mga kababayan ko, di ba? Gaya po ng flood control. Kung sino yung mga tumutuligsa, gaya ni Senador Marcoleta at mga Marines na ito, sila ang ginigipit. Nakita nyo naman mga kababayan, yung si Orly Gutesa, nasaan na? Itinago ng mga bendalo. Yung 18 Marines, sinisiraan yung imahe nila, hindi daw totoo mga sinasabi. Mas pinapaniwalaan nila itong si Trillanes na isang sundalong kanin na idinidiin si Sara Duterte na may ninakaw daw na 11 million. Dito sa Trillanes na nagtuturo, napakaraming mata, napakaraming mga sundalong ito, mas pinapaniwalaan nila yung isang si Sundalong Kanin. Nakita nyo ang ginawa ni Sundalong Kanin na ito. Kinasuhan si Marcoleta. Kita nyo po ha. Makikita nyo po talaga ang isang strategy ng isang hindi abogado. Isipin nyo, si Marcoleta daw at si Cayetano ay mga promotor sa mga sundalo na itinuturo si Trillanes na nagkamal ng mali-malitang pera. Kinasuhan din si Marcoleta. Di nag-iisip, di ba? Anong kinalaman ni Marcoleta dyan? Kasi nga sila daw yung promotor. Ano ba yan? Nag-iimbestiga yan, Trillanes. Tingnan nyo mga kababayan ha. Paano po naging bobo itong Trillanes na ito?
Yan ba ay malakas na dahilan para ipakulong mo si Marcoleta? Ay naku, parang ang labo naman. This time, sinama ko sina Cayetano at Marcoleta. Ito ay ukol doon sa kanilang Rogue Blue Ribbon Committee hearing. Muling naghain kahapon ng reklamong cyber libel sa Department of Justice o DOJ si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa 18 dating bodyguards ni Zaldico. Pero sa pagkakataong ito, isinama na ni Trillanes sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Rodante Marcoleta sa reklamo. Sila yung nag-facilitate nun, yung nag-extract ng mga kasinungalingan na sinabi ng mga 18 bodyguards, no? Kaya, ayun. Nagugat ang isyu sa umano'y pagpapakalat ng mga kasinungalingan sa tinawag niyang Rogue Blue Ribbon Committee hearing kung saan pinalabas na tumanggap si Trillanes ng pera kaugnay ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sina Senators Cayetano at Marcoleta ang nanguna noon sa pagdinig partikular sa pagtatanong sa mga resource person o ang 18 dating bodyguards ni Zaldico. Inaakusahan ng mga ito si Trillanes na isa umano sa kausap ng ICC investigators na nagpunta dito sa Pilipinas. Pero kanina may nagsabi no, na meron kay Senator Trillanes. Remember? Yes. Tama po ba? Meron po, sir. Bali, Go ahead ako, po. Go ahead ako po, sir. Nakapag-deliver po ako kay Senator Trillanes sa 86 Security Ojeda Street sa Quezon City. Kumbaga, ano nang Magdalo? Headquarters po ng Magdalo yun, sir. O, kita nyo mga kababayan, headquarters ng Magdalo. Ito po yung kanilang ginagamit na budget para suportahan yung mga ICC investigator na nagtulak po para si Tatay Digong ay makasuhan at makidnap papuntang the Netherlands. Ganito ang ginawa rin nila kay Bato. Nagtatago tuloy si Bato na hindi na nila i-exclude daw nila si Bato para hindi na makabilang sa botohan ng impeachment. Ganon din si Jinggoy. So gagawin nila si Marcoleta para makulong siya, hindi na rin makaboto. Kita nyo ang end story nito kay Sara. Ang goal nila hindi makatakbo si Sara sa pagka-presidente, pero yung pangalan ni Sara Duterte umaangat, lumulobo, sumasabog, samantalang itong mga bendalo 0%. Okay po mga kababayan, yan po ang ating pasabog. Nakita nyo po, yan si Matibag. Matibag, di takot arestuhin si Marcoleta. Wala pong warrant of arrest May mga tao na nagja-challenge na si Matibag arestuhin si Marcoleta. Dahil natatakot sila na arestuhin ito. Sabi rin ni Manang Aimee na yung mga pulis sa Campo Crame ay nagtuturoan, pati si IDG. Ayaw nilang arestuhin si Marcoleta kasi nga natatakot sila kasi alam nila magiging mitya ito si Marcoleta o magiging pain para may rason ng taong bayan para lumabas ng tahanan. Ayan po mga kababayan, at kayo na pong magkomento. Shout out po kay Ma'am Mirna Aura. Ito po. Kay Ma'am Mirna Aurora. Mirna Aurora ba or Aura? Shout out po laging nagdo-donate ito ng super thanks. 320 yen. Salamat po 3 beses na yan. Salamat po. At kay Gaspar Beltran, salamat po sa inyong pagsuporta. Ayan, pag sure na, di ba, Esme TV ko? Boyet Tech. Rosemary, shout out po sa inyo. Dapat imbestigan ang asawa ni Matibag. Ayan. Kasi nga, itong asawa ni Matibag, nadadawit din sa flood control. Billion din daw umano. Ito po ang sabi ni Defensor, kaya nag-file po ng counter cyber libel. Ayan Excom Mike Defensor files rejoinder on cyber libel. Naku po, parang kakasuhan din si Matibag mga kababayan. Ito po yung pasabog At salamat po sa lahat ng mga kababayan natin at kapatiran na tuloy-tuloy na sumusuporta sa ating vlog at sa mga content na ito.
i-share nyo po at i-like at i-subscribe nyo po ang ating YouTube channel. At sa mga hindi pa nakaka-follow sa aking FB page, The Wonders Philippines, nagpo-post lang tayo ng mga pictures dyan, suportahan nyo po ako. Salamat at shoutout sa inyong lahat. Hindi ko man kayo mabati ng isa-isa, ay lubos po ako nagpapasalamat ng maraming. Mabuhay po.